Ang sakit. Gusto ko sila makita, gusto ko sila mayakap. Wala akong magagawa. Hindi ko sila nailigtas. Kung alam ko na, hindi na sana ako umalis ng bahay, hindi na sana ako namalengke. Sa iyak na lamang, idinadaan ngayon ni Jenny Zubito ang pagluluksa sa dalawang anak na namatay dahil sa sunog sa Choco at Tapuri Street sa Tondo, Manila. Kabilang sina Nathalie Nicole Sorbito, 17 anyos, at Shane Bernadette Zubito, 16 anyos, sa anim na nasawi sa sunog. Natutulog ang magkapatid at hindi kaagad nakalabas ng bahay. Nasawi rin ang mag-iina na sina Remedios Pasha, 70 anyos, Eugenio Pasha, 48 anyos, at Janet Rosales, 49 anyos. Namatay din ang isa pang residente na nakilalang si Elizabeth Mendoza. Ayon kay Jenny, alas 5:30 ng umaga nang mamalengke siya para mag-imbak sana ng pagkain dahil isa sa ilalim sa 48 oras na hard lockdown ang Tondo 1 para mapabagal ang pagkalat ng coronavirus. Magsisimula ang hard lockdown ng alas 5 ng umaga ng May 3 hanggang alas 5 ng umaga ng May 5. Hindi na niya ginising ang dalawang anak at hinayaan na lamang na matulog muna. Hiwalay sa asawa si Jenny at dalawa lamang ang kanyang anak. Naawa ko sa dalawang anak. Wala akong tulong. Hindi ko man sila natulungan. May sinasisi po ba kayo, ma'am, sa nangyari? Iniisip ko sarili ko, bakit ako umalis? Bakit hindi ko sila naligtas? Kung alam ko lang, hindi sana ako namalengke. Sana kasama ko pa yung mga anak ko. Sana naligtas ko pa sila. Sila na lang buhay ko eh. Paano niyo po ba nilalarawan? Lambing yung puso ko. Kahit matigas ang ulo, lambing yun. Kagabihan sa isayap na namin, naglaro pa nga kami ng TikTok. Tatlo kami. Tapos sabi pa nga yung panganay ko na, Mama, bukas gawa ka ng coffee jelly. Sabi ko, sige na, i-stock natin pag lockdown. Tapos ganun na din pala. Wala ako na, di pala sila sa akin. Walang kulang. Wala nga. Basta ilang kami. Nag-go-arutan lang kami. Tapos sabi nga namin, kinabukasan o kinamagahan, maglalaro kami ng TikTok ulit. Tapos sabi niya, Mama, mag-stock na rin tayo ng tubig. Kasi sabi niya, hirap pa wala ng tubig pag lockdown. Sabi ko, binumimili na tayo bukas. Ayon kay Celia Sesmundo, isa sa mga residente na nasunugan, doble dagok sa kanyang pamilya ang nangyaring sunog at lockdown dahil sa COVID-19. Oo, wala kami na isalba kahit ang tunga, wala nga kami. Brand. Okay naman, ligtas naman yung dalawa kong apo. First time ko lang po masunog ng ganito. Hindi ko po matanggap. Kasi single mother po ako eh. Kaya hindi ko po matanggap talaga ng ganito na naanhang ko. Hindi ko kaya. Hindi ako aalis dito. Gusto ko kasi kahit labit lang makasalba kami ng apo ko. 4 na buwan lang po yung apo ko. Yung isang taon at kalahati lang po. Mayor Isko, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Nasunugan po kami. Nakikiusap po kami sa Mayor Isko na hingi po kami ng tulong. Ayon kay Senior Inspector Guillermo Fermalino Jr., Chief ng Intelligence and Investigation Section ng Manila Fire District, nagsimula ang sunog ng alas 6:37 ng umaga at umabot lamang sa unang alarma bago na ideklarang fire out ng alas 7:52 ng umaga. Pawang gawa sa light materials ang mga bahay kung kaya mabilis na kumalat ang apoy. 20 pamilya ang nawala ng tahanan matapos masunog ang 8 bahay. Nagsimula ang sunog sa tahanan ni Alfredo Estabilio. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng mga ari-arihan ang natupok ng apoy. Ang sabi po sa atin ng may-ari ng bahay, nakarinig siya ng putukan ng mga kawad ng kuryente, tapos malaki na po yung sunog. Sa kaninang umaga po yun.
Lumabas po yung fire truck natin ng 6:37. Dinala niya pong first alarm ng 6:38. Madali lang naman pong pagkakapula natin ng sunog dahil nandyan po yung tropa ng gobyerno at saka yung mga volunteer fire brigade po natin na tumulong sa atin. Nag-fire under control po tayo ng 717 and nag-fire out po ng 752. Meron po tayong natagpuan na mga bangkay ng tao sa loob, 5 babae at saka 1 pong lalaki. At atin po itong kinoordinate sa Philippine National Police for investigation of the cause of death. Dahil sa umiiral na enhanced community quarantine at pawang nasa bahay lamang ang mga residente, nakikiusap ngayon ang Bureau of Fire Protection na tiyakin na maayos ang kable ng mga kuryente para makaiwas sa sunog. Dagdag ko na lamang po, dahil po yung mga nasa quarantine period pa po tayo, nasa loob po ng kabahayan halos lahat ng tao, inaasahan po natin na malakas po talaga ang gamit sa kuryente. Opo. Kaya sa mga kabahayan, todo ingat po tayo. I-check na po ninyo yung mga maaaring maging cause ng short circuiting, overloading, saka overheated na mga appliances. Lalo-lalo na po yan sa panahon ngayon. Tapos yung mga open flame po natin, lalo na po yung mga naninigarilyo, upos ng sigarilyo, tapon po natin ng maayos. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila na ayudahan ang mga nasunugan. Ayon kay Manila Department of Social Welfare Director Ray Fugoso, inihahanda na ngayon ang Barangay 91 Covered Court bilang evacuation center ng mga nasunugan. Bibigyan niya ng pagkain, tent at iba pang pangangailangan ang mga nawalan ng tahanan. Shona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Sangin ng sunog, ito ba'y natukoy na? Iniimbestigahan na ng Manila Fire District ang pinagmulan ng apoy, pero isa nga sa mga tinitignan nila ngayon ang posibilidad ng electrical overload. Kaya paalala ng otoridad sa publiko ay maging maingat sa mga ginagamit na appliances, lalo na ngayon na nasa bahay lang ang mga tao dahil nga sa enhanced community quarantine. Nagising nang wala sa oras ang pamilya ni Aling Herminia sa Barangay 91 Zone 8 sa Tondo, Maynila kanilang alas 6:30 ng umaga. Sumiklab kasi ang isang sunog na nagsimula sa bahay ng kanilang kapitbahay. Mabilis kumalat ang apoy kaya si Aling Herminia hindi na nagawang isalba kahit ang sariling tsinelas. Yung kapitbahay po namin, sumisigaw na po na pumuputok po yung kuryente. Tapos yun, ginising ko pa yung mga anak ko para magsilbasan kami lahat. Malakas na po yung usok. Kung di kami nagising, baka pati kami sama sa sunog po. Sana po matulungan po kami dito na nasusunugan sa Choco po. Yung mga lahat na nasunugan po. Hihingi po kami ng tulong. Kahit malit na ano lang po. Mating tulong lang po. Agad inakyat sa unang alarma ang sunog at dineklarang fire out makalipas ang higit 1 oras. Nang maapula ang sunog, isa-isa nang inilabas ang bangkay ng mga na-trap sa loob ng mga bahay. Sa 6 na namatay, 2 ay magkapatid na menor de edad at isa ay senior citizen. Ayon sa Manila Fire District, posibleng nahirapang makalabas ang mga biktima sa nasunog na residential area. Iba-iba pong pamilya ito. Yung 6 pong biktima, hindi isa siyang pamilya. Ito po yung mga nakatira sa loob. Parang nahati sa 3 Asilo, family. nagsasalita. Yung nakausap namin kamag-anak, siya po yung nagsabi na talagang may natrap dahil kasabay niyang lumabas at nakita niya naiwan sa loob. 8 bahay ang natupok ng apoy at tinatayang 20 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan na ngayon ng Manila Fire District ang sanhi ng apoy, pero tinitignan din ang posibilidad ng electrical overload, lalo't nakarinig umano ng pagputok ng mga kable ng kuryente ang ilang residente. Under investigation pa po tayo dahil may allegation po yung may-ari ng bahay na nakarinig siya ng nagpuputukan ng mga kable ng kuryente. Ang una po nakaresponde po, yung mismo nakatira sa bahay na nasunog na pinagmulan. Sa kuryente po, ayon doon sa nakatira. Biglang laki po yung apoy. Sa taranta po, binusan ng tubig, kumukuryente siya. Ang bilis niyang pumutok. Habang pumutok, nag-create siya ng apoy. Kaya ang bilis. Kaya ito, nangyari, nasuffocate yung mga biktima. Doble dagok ang sunog sa mga apektadong pamilya, lalo't isa sa ilalim pa ang lugar sa hard lockdown simula ngayong linggo. Sa ngayon, sa kalapit na eskwelahan na muna maninirahan ang mga nasunugan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan, huwag sana silang pabayaan. The city government
will extend assistance to the victim, to the fire victim. May mga pagkain naman tayo sa MSWD, and we'll try to address also some financial aspect if needed. That is now the new norms. I would assume that the barangay will continue to follow social distancing and do some due diligence or obey particular rules. Ted, matapos ng mawalan ng tirahan ay sa mga modular tent muna sa Nolasco High School, pansamantalang manunuluyan ang mga nasunugang pamilya. Kani-kanila lamang ay nagbigay na rin ang barangay ng pagkain sa mga biktima. At dahil nga ilang metro lang din ang layo ng eskwelahan mula dito sa pinangyarihan ng sunog, ilang mga residente kanina ang bumalik din sa kanilang mga bahay para naman kunin ang mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Ted? Bianca, ngayon nga na malapit na yung lockdown dyan at tag-init pa ngayon, yung bang serbisyo ng kuryente na ibalik na para naman doon sa ilang pamilya na sa bahay lang mananatili at kinakailangan din ng kahit paano ay electric fan. Ted, sa katunayan, nandito ngayon sa ating likuran ang subcontract nga ng Meralco at inaayos yung linya ng kuryente ng ibang mga residente naman dito na nawalan kanina ng kuryente dahil sa sunog pero hindi naman nadamay sa sunog ang kanilang mga bahay. Ted? Maraming salamat, Bianca Dava mula sa Tondo, Maynila. Yung inyo pong natungayan na video ng sunog dito po sa Barangay 91, Zone 8 sa Choco Street, Tondo, Manila. Ano po, kung saan meron pong dalawang magkapatid nag-aaral po ng high school, pareho po silang kasama sa nasunog. Meron senior citizen at saka yung anak niya at saka meron pang iba, ano? Bali, 5 lahat o 6. Ang pinakabata, yung mga nag-aaral ng high school, 16, mainan po, Dalaginding high school sila. Yung iba, senior citizen na yung isa, yung nanay, tsaka yung iba, ano naman yung ano. So, narinig nyo po, ayon po sa dalawang video, yung sa bulletin, Manila Bulletin 999 at 990 sa talapihitan ng radyo at saka sa ABS-CBN na ang sabi po sa kuryente nagmula. Maging yung chairman po dito, Chairman Tony Asilo, sinabi niya rin galing sa kuryente. Siyempre, sinabi ni chairman yun dahil galing po doon sa pamatay sunog, yung balita na sabi nila, narinig nga nila yung pagputok ng mga kuryente. Ano po? Kaya sa buhay pong ito, ang gusto ko pong ipaalam sa inyo, yung maging mahingat po tayo. Isipin nyo po, 6 na namatay. Wala pong hustisyang nakuha yun. Walang hustisya. Noon po, 2020, panahon na po ng lockdown ng COVID-19. Kapag namatay ka sa COVID-19, wala kang makukuhang hustisya. Sino mananagot? Si COVID-19. Pag namatay ka, halimbawa, sa kagat na lamok, yung dengue, wala rin kang makukuhang hustisya. Di mo naman alam sino sa lamok ang pumatay. Maging sa mga tuklaw ng ahas o tuklaw ng hayop, wala kang makukuhang hustisya kasi hayop yung pinagmulan ng yung pagkamatay. Pero yung 6 po, nagmula sa kuryente yun. Dapat magkaroon sana ng hustisya. Pero nabaliwala po.
ang kamatayan ng 6 na tao. Ako, para sa akin kung hindi ka man nagkaroon ng hustisya, kung yung kuryente po ay kagagawan ng tao, dapat yung mga gumagawa ng ganon na mga tao, sila ay mananagot sa batas para magkaroon ng hustisya. Ngayon, yung hustisya po sa Pilipinas, sometimes yan ay nabibili. Sometimes, hindi naman. Pero isa lang ang alam ko. Kapag namumuno ka sa barangay, katungkulan mong bigyan ng hustisya. Meron naman pong mga magagaling sa kuryente. Pwede mong pa-imbestiga. Alamin. Para yung mga nasasakupan mo bilang chairman, magkaroon ng hustisya. Kung patas kang chairman, kung pantay-pantay ang yung pagtingin sa yung nasasakupan. Unless yung namumuno may tinititigan, may tinitignan. Ika nga ng kasabihan. Ano po? Pero pagdating po sa Diyos, kung dito sa lupa, naligtasan mo ang pananagutan mo dahil sa ganong pangyayari, pagdating po sa Panginoon Diyos, pagbabayaran mong lahat yun. Ano po? Babasa tayo ng Biblia. Ayan ito po ang Bible. Kumuha ko ng Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Kung dito po sa lupa, hindi nanagot yung mga gumawa ng illegal. Kasi yun po ang naging balita rito. Galing sa illegal na jumper. Dito po sa Biblia, sinasabi ng kasulatan, halimbawa, gumawa ka ng linya ng kuryente, illegal. E di, sabihin na natin, wala nakakita. E paano kung may nakakita? Ganito po nakalagay sa Biblia. Meron po nakasulat dito, Dito sa Hebreo 4:13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay yayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yun. Maliwanag po, ang tao nilalang ng Diyos. Sa Diyos kami mismo magsusulit. Yung ginawa mo, akala mo walang nakakita or meron nakakita pero nagsawalang kibo. Kaya yung namatay sa kuryente, itong video nakita niyo po noong 2020, panahon ng COVID-19. Kung hindi man po sila inasikaso para magkaroon ng hustisya, ang Diyos po ang magbibigay hustisya sa kanila pagdating ng araw. Kasi po, ano man ang itanim mo, yan ay aanihin mo. Kasi alam ng Diyos yan. Isipin niyo po yung 6 na tao na matay. Nang dahil po sa kagagawan ng tao. Kagagawan ng tao. Kasi sabi po nila galing sa kuryente. Sigurado, sa jumper po yun. At kung hindi kumilos po yung pamunuhan, bawa yung chairman, meron din siyang pananagutan doon. Nakala niya, wala siyang pananagutan. Kasi po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Conspiracy sa buwatan. Meron po 5 magnanakaw, bank robber. Yung 2, nasa labas sila, lookout, ika nga kung tawagin. Nasa 2 kanto.
At yung 5 naman, sila po yung nasa loob ng bangko upang magnakaw. Ngayon, pag dumating yung pulis at naging successful yung operation ng pulis, lahat sila nakuha yung 5. Pagdating po sa korte, yung nasabing 5 magnanakaw sa bangko, aatulan siya ng judge ayon sa bigat ng kanilang kasalanan ay lahat sila. Halimbawa po, ang parusa sa hold up ng bangko, halimbawa, 10 tahon na kulong. Lahat yung 5, 10 tahon ang bawat isa. Ngayon, baka naman sabihin nyo po, yung 2, wala naman sila sa loob ng bangko. Oh, lookout lang sila. Parehas lang po yung hatol ng batas. Lookout ka man, ikaw yung nasa loob ng bangko, naglilimas kayo ng pera, at nauli kayong lahat. Ang atol na 10 taon ay bawat isa. Hindi po pwedeng mabigat yung kaso ng 3, sila yung nangungulimbat sa loob, at yung 2 na lookout lamang ay mas mababa ang atol. Hindi po. Hindi ganon ang hustisya. Dahil yun po ay pinagplanuhan at ginawa ninyo. Conspiracy. Parang sa isang lugar, kagaya na pong nangyari sa amin, dito, sa aming barangay. Ibig sabihin, pag hindi kumilos ang chairman, ibig sabihin, something. Wala po tayong pinipersonal, Kasi kung totoo ang nanunungkulan sa bayan, anong dapat mong gawin? Alamin mo. Paimbestigahin mo. Paano kung talagang merong dapat managot? Dahil binaliwala mo, hindi nagkaroon ng hustisya yung mga nasunog ng mga tao. Ibig ba sabihin, pagdating sa Diyos, libre kayong lahat? Ay hindi po. Kasi yung nanunungkulan, may tungkulin yun, batas siya . Ano po? Ikaw yung namumuno sa isang lugar. Dapat, kung sinong may mali, may mali. Kung lahat sila, wala namang mali. Halimbawa, lumabas po sa investigasyon, walang mali, edi wala namang problema. Paano kung meron? Paano kung meron? Ibig mo ba sabihin, libre na kayo? Ay, hindi po. Kaya ako po, lahat ng mga injustice na nangyayari sa Diyos, magtatamo sila ng hustisya. Kasi matuwid na Diyos ang Diyos po. Matuwid na hukom ang Diyos. Dito po sa Roma 14, babasahin po natin Anong sabi naman ni Apostol Pablo? Ito. Sabi po ay ganito. Roma 14, 12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Yan. Bawat isa. Yung 5 rubber ng bangko. Kung sa Diyos po, bawat isa, sabi niya. Kaya ang atol ng korte do sa 5 magnanakaw, kahit na lookout lang yung 2. Ang sentensya, halimbawa, ng ayon sa batas, ang yung pagnanakaw ay ang atol 10 taon, lahat kayo 10 taon. Kahit na lookout lang ang naging papel mo. Maging sa Diyos, ang sabi niya, bawat isa. Ibig sabihin, kung 5 kayo nagnakaw ng bangko, lahat kayo mananagot isa-isa sa Diyos. Ganin dun po nangyari sa sunog. Nang hindi nakamit ng hustisya,
yung nasunog na hanim, lalo na po yung dalawa, Dalaginding, high school yun, magkapatid. Di natin alam kung anong future nila. Kaya yung nanay kanina, sa video po, nanay, umiiyak. Sabi niya, sana hindi na lang ako umalis. Para ba sinisisi niya pa sarili niya. Kaya namatay yung kanyang dalawang anak. Kapag hindi kumilos ang kinauukulan, sinong unang kinauukulan? Ang barangay chairman. Nagsalita pa man din sa harap ng kamera at ang sabi niya, sa kuryente. Yun ay nakuha niya marahil doon sa fireman na nagsasalita kanina. Dapat ang ginawa mo, meron ka na nakuha, info. Dapat ipinahalam mo yan doon sa magaling sa kuryente. Upang malaman, ipaimbestiga mo ng malalim para magkaroon ng hustisya. Pero dahil wala kang ginawa, wala po akong pinipersonal, pag wala kang ginawa, ikaw, pati yung gumawa ng mga illegal jumper, sama-sama po kayong mananagot sa Diyos. Kung dito, napagtaguan yung batas ng gobyerno, pagdating sa Diyos, hindi nyo po matatakasan ang atol ng Diyos. Maliwanag po sa kasulatan. Lahat ng ginawa natin ay nakikita ng Diyos. Kita tayo ng Diyos. Walang may tatago ang sino man sa atin. At sabi pa, sa Diyos tayo mananagot ang bawat isa. Kaya sabi ko nga po, kung hindi man sila nagkaroon ng hustisya dito, yung namatay na 6, sigurado sa langit, merong silang hustisya. Ano po? Kaya ganun po kaselan yan. Ang akala ng tao, pag hindi na walang nangyari, ay libre na ako. Pwede na akong mahiga ng matulog. Pwede na akong mahigang masarap. Akala mo lang yon. Kita ka ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang Diyos, merong kasabihan, merong kanta, hindi natutulog ang Diyos. Yung kanta ni Gary Valenciano, di natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Meron pa pong talata sa Biblia. Basahin natin. Ito po walang personalan. Linalakipan po natin ng biblical verse. Ano po? Ang sabi po rito, ganito nakalagay. Sandali po, hinahanap lang natin, ano? Ito po, baka sakali, ano po? Tignan lang natin, ano? Ito po. Ang title po nito, Pahayag chapter 20 sa 11 hanggang 15. Ang title po, Ang Paghuhukom. Basahin po natin sa 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila o amak, at binuksan ang mga haklat, at binuksan ang isa pang aklat,
ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. 13. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa rin ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Inatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Ayun po, yung ginawa mo. Limbawa, ikaw yung namumuno ng barangay, hindi ka gumawa, hindi ka umaksyon. Ayan, anong ginawa mo? Wala lang. Kaya yung tinatawag ko pong conspiracy. Ano po? Yun. Kala mo makakatakas ka sa parusa ng Diyos? Hindi. Kasi wala kang ginawa. 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng mga apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. 15. Ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay, itinapon sa laway ng apoy. Yon. Yung pangalan mo, dahil wala kang ginawa, walang nangyaring justisya, hindi nakatala ang iyong pangalan sa libro ng buhay. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi, halimbawa, ganito po, nagnakaw kayo ng bangko, 5 kayo, success, walang nakukuha, ay walang nahuli. Pero doon sa bangko, meron kayo na baril na tao. Di namatay. Ngayon, ang gagawin nyo, kayong mga 5 kriminal, gumawa kayo ng kabutihan. Kumbaga, yung pamilya nung namatay sa bangko, tinulungan nyo sila. Kasi perfect crime yung ginawa nyo eh. Kayo, ngayon maglilinis kayo. Tutulong kayo. O maybe tumulong kayo sa mga ibang nangangailangan na mga taong kapuspalad. Akala nyo ba yung ginawa ninyong pagtulong sa mga iba ay tama na para ugasan, takpan yung inyong ginawang krimen? Hindi po ganun ang Diyos. Kung ang intention mo, kasi alam naman ng Diyos yan kung anong intention mo eh. Kasi ultimo isip natin, puso natin, alam ng laman ng Diyos yan. Timbawa, nag-usap-usap kayo 5. Tumulong tayo, magkawang gawa tayo. Para naman, yung bigat sa dibdib natin, dahil may namatay, mabawas-bawasan. Yan, di nagkawang gawa kayo. Tulong sa mga mahirap. Mabuti yan. Pero, yung ginawa ba ninyong yon, sapat yun para pagtakpan ninyo ang inyong ginawang pagpatay o krimen? Hindi po pwede yun. Anong tingin nyo sa Diyos? Uto-uto? Hindi po. Yung ginawa ninyong mabuti, hindi po gagamitin ng Diyos yon upang wala na kayong sala sa Kanya. Pagdating ng araw, pananagutin nyo pa rin yung pagpatay ninyo sa biktima ninyo. Kahit gumawa pa kayo ng mabuti, dahil ang intensyon nyo po ay hindi maganda. Meron lang akong isang kwento. Sa parting probinsya, hindi ko nasasabihin, baka matrace nyo pa eh. Yung taong yon, isa siyang kriminal, nagtago sa batas. Merong isang simbahan, nagdaos po sila ng crusade. Hindi po pamamahayag crusada. Evangelical crusade.
Baka sabihin nyo, pamamahayag. Iba na yung tumatakbo ng isip nyo niya pag narinig nyo pamamahayag. Mga kulto yon. Ayun. Nakapaginig po itong kriminal na wanted, nakapatay. Ngayon, nakinig siya sa mensahe ng pastor. After that, pinuntahan po yung pastor kinausap. Sinabi niya po yung problema niya na siya ay isang pugante. So, nung makapaginig siya ng salita ng Diyos, binuksan ng Diyos ang puso niya. Sabi ng pastor, sumuko ka sa batas. Pagbayaran mo muna yung kasalanan mo. Kasi nagkasala ka sa batas. Sumuko po. Sa madalit salita, sinunod ang pastor, sumuko. E di, ibig sabihin, yung pamilya nung napatay, medyo yung bigat ng dinadala nila sa kanilang dibdib, naibsan. Kasi nga po, ito na po yung suspect na pumatay sa kanilang kahanak. Ang ginawa po ng namatay na itong suspect, humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad doon sa mga pamilya ng kanyang napatay o biktima niya. Hindi po siya kaagad pinatawad. Siyempre, anong mangyayari? Yung hatol ng korte, ano po? Siyempre, yun ang isisilbi ng korte. Siyempre, dadaan po sa hearing yan, nag-iiringan po sila bago ibababa yung ustisya doon sa parte ng biktima. So, tuwing nagkikita po sila sa korte, lagi po siya nakikihusap na patawarin na lamang siya. Ano po? Pero habang nandun po sa korte, yung pastor na nagsabi sa kanya, sumuko ka, hindi naman siya pinabayahan. Ginabayan po siya ng pastor. Patuloy siyang tinataniman ng salita ng Diyos hanggang sa kulungan. In the long run po, alam nyo, bago po dumating yung pagbaba ng hatol ng hukuman, pinatawad siya ng pamilya ng napatay niya. Ano po? Pero kung patuloy niya pagtataguan yung batas, hindi po siya magkakamit ng katarungan. Sa madalit salita, dahil nakinig po siya sa pastor na nagsabi sa kanya, sumuko siya, at patuloy siyang dinadala ng salita ng Diyos, tinatanggap niya. Nagsisi siya at humingi ng tawad. At yun naman kanyang naperwisyo, pamilya, siya naman po ay kanilang pinatawad. So nakalaya po ang nasabing pugante. At ngayon po ay malayang naglilingkod sa Diyos dahil po sa krusada. Kung walang krusada, paano na lang ang kanyang kaluluwa? Po, paano na lang ang kanyang buhay? Salamat sa Diyos, meron mga krusada. Kaya pag may mga krusada po sa inyong lugar, makinig po kayo. Kasi po, mabuting balita ang dala nila. Kaya naging masaya po yung both parties. Nawala sila ng bigat ng dala-dala sa kanilang dibdib. Ano po? Yun ang ibig ko sabihin. Pag ikaw naman yung chairman na walang ginawa, at talagang wala kang ginawa, at nalaman mo na dapat may ginawa ka, pero wala ka pa rin ginawa dahil sa isang bagay. Sabi ko nga po, conspiracy. Hindi ko rin sinasabing gano'n ha. Baka lang. Connivance.
patuloy ka nagmatigas, hindi mo binigyan ng hustisya yung namatay, hindi ka rin makakaligtas pagdating ng araw sa hukuman ng Diyos. Kung yung hukuman dito nagagawa nilang parahan na dugo, lukoyin, pagdating sa Diyos, hindi ka makakapanloko, manapa, pananagutan mo yan. Bakit? Simple lang, sabihin ng Diyos sa iyo, hindi mo binigyan ng hustisya, hindi mo ginawa ang iyong tungkulin bilang isang pinuno ng barangay. Hindi mo ginawa. Kaya may pananagutan ka. At yun mga pinagtakpan mo, panigurado, may pananagutin din yun. Anong tawag doon? Conspiracy. Kaya tandaan nyo po, ano man ang itanim natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi po malilingid sa Diyos yan. Meron pang talata sa Biblia. Sa Lumang Tipan naman ang babasahin natin. Dito po sa nahanap lang natin, ano? Ito po, ano? Sa Ezekiel chapter 18:21, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamahan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay, sabi ng Diyos. 22, kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Ayun. Lahat ng kasalanan pala buburahin ng Diyos. 23. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi nga ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbigay at magbagong buhay. Yung pagsisisi po, pagtalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, aminin mo kasalanan mo. Pagkilala ang iyong kasalanan. Yun ang pagsisisi. Kaya, sabi ng Diyos, hindi siya masaya kung mamatay kang kriminal. Maliwanag po, sabi niyo. Anong sabi ng Diyos? Basahin natin muli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Pero kung nakamatayan mo, na dapat meron kang ginawa para magkaroon ng hustisya, yung nasunog, yung 6. Pero hanggang kamatayan, kaibigan, ang apoy ng impyerno ang katapat mo. Hindi yung langit ang pupuntahan mo. Alam mo naman, bilang nanunungkulan sa gobyerno, ang yun dapat gawin. Pero binaliwala mo lang dahil sa conspiracy o pakikisabwatan. Maliwanag po, ano? Sabi ng Diyos. Hindi kanya gustong mamatay na masama. Pero kung talagang matigas ka,
Wala ka na. Hindi na kasalanan ng Diyos yun. Ikaw na may pagkukulang doon. Maliwanag po, ano? Dito, meron pa dito, ano? Ito. Libro ng Mangangaral, chapter 12, 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Lahat ng gawin natin ay agman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Yan, maliwanag, ano? Gumawa kang masama at mabuti, ipagsusulit natin sa Diyos. Ayon po sa Mangangaral. So, yung pagtatakip mo, di ko alam, bakit ka nagtakip? Baka merong something dyan. Usually po, may nangyayaring ganyan. Binabayaran. Something. Kaya po, may mga otoridad na natatanggal sa posisyon, nakukulong dahil po sa pera. Merong mga hukom, ganyan din po. Pag nalalagayan, naalala ko yung sinasabi ng araw ni dating Pangulong Erap Estrada. Anong tawag niya sa mga hukuman? Men in robe. Natatapalan. Kunwari, nakarobe ka. Pero, hindi mo pinatutupad ang hustisya. Ang pinatutupad mo yung pakinabang mo, pera. Kaya mananagot ka sa Diyos, kaibigan. Kaya wala pong makakaligtas sa Diyos. Lahat mananagot sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Yan napapanood natin sa mga pelikula, yung mga conspiracy kumisan. Ito naman po nakalagay sa awit 32. Ang sabi ganito, kaya't, verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi ko hililihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat. At sa mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Paano ka patatawarin ng Diyos kung yung kasalanan mo hindi mo pinagtatapat sa Diyos? Yun po ang repentance, paggamin. Magsisi kayo. Halimbawa ng pagsisisiyan. Kalagi pang pagpapatawad ng Diyos. Pero kung mananatili kang bingi sa baka naman may takip yan. Mananagot ka. Kaya sabi ko, yung mga hindi nakakuha ng hustisya dito sa lupa, sa langit, magkakamit sila ng hustisya. Kasi po, ang Diyos ay Diyos na matuwid. Righteous God, kung tawagin ng Diyos. Bakit po? Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Wala siyang kinikilingan. Ano po? Wala siyang kinikilingan. Kaya yung nakita niyong video, nangyari po panahon ng lockdown. Taon 2020. Kasalukuyan pong nananalanta si COVID-19 sa buong mundo. Kita nyo po, maraming napatay si COVID-19 sa buong mundo. Bilyon-bilyon katao. Huwag mo sabihing mayaman ka. Huwag mo sabihing mahirap ka. Huwag mo sabihing professional ka. Huwag mo sabihing doktor ka o nurse ka. Pag nasalakay ka ni COVID-19, mamamatay at mamamatay ka. Ganon siya kabagsik noon. Ngayon, tanggal na po yung bagsik niya. Meron pa rin. Pero hindi na po siya ganon kabagsik nung kagaya ng nakaraan.
po. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kami po, na-damage din po doon. Kanya lang, konti lang po. Konti lang. Ayan po. Yan, hanggang ngayon may bakas pa po ng usok, di pa po namin napapahayos. Ayun o. Butas. Nabutas yan, nasunog po yan. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, ayan, gusto kong sumali sa amin. Ganun na lang pong pagpapasalamat ko sa Diyos. Ano po? Diyan ko napatunayan, kapag talagang ipaglilingkod mo ang buhay mo sa Diyos, hindi kanya pababayahan. Ano po? Hindi kanya pababayahan. Ganun po ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya, sa Kanyang mga anak. Kapitbahay lamang po namin yung sunog. Kung inyong papansinin sa video, yung nakikita nyo yung katabi, yung kulay green sa harapan, yun po yung sa amin. Ano po? Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon Diyos. Nung araw na mangyari yon, araw ng Sabado, naglalaba po kami ni Mrs. Na sumiklab po yung sunog. Kami po yung una nakasaksi. Pumutok. Hanggang sa nagano na po yung apoy. Kanya lang, kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ganon po kabait ang Diyos sa amin. Hindi ko po sinasabing masama ang Diyos sa kanila. In my experience, ano po, God is good. Siya po'y mabuti sa amin. Amen. Kaya, ito pa rin po yung tinitiran namin. Ano po? Pero kung titignan nyo po yung nasunog nung araw, bago na po napagawa na nila. Noong 2020, panahon, ayun sabi sa balita, May. Month of May. Ano po? 2020. Ayan, ano po? Sige, hanggang dito na lamang kaibigan. Sana meron po kayo natutunan. Para maging mahingat din po kayo. Ano po? Ayan, ito naman po si Summer, ang aking makulit na Shih Tzu. O Summer. Hello. Bye-bye. Kaibigan, alam mo na, nakangiti na ako. Share nyo naman po ang video ito. Like and share.
Ganun na lang po ang gawin nyo, ano? Mga kaibigan. Kayo nasiran, share nyo po. Ayan o. Tumungtong pa sa lamesa ang aking dalaga. Dalaga po ito. Babae kasi siya. Ayan. Nag-kiss na naman kay Lolo. Oh, ayan. Summer ko. Sige, ano po? God bless us all. Amen.